Hi everyone! Another pang regalo recipe ang gagawin natin ngayon. Kaya for today's video, gagawa tayo ng red velvet cheesecake bars. Napakasarap at hindi ito komplikadong gawin, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una natin gagawin ay i-melt muna natin yung ating butter. Then kapag nag-melt na yung ating butter, ilagay na natin yung ating white chocolate. Pwede kayong gumamit ng white compound na chocolate or yung chocolate bar, yung Beryl's or kahit anong brand pwede dito. Belgian chocolate pala yung ginamit ko dito, yung Caliboo, yung white cullets. Matagal na kasi naka-stock ito dito sa aking kitchen, kaya ayan, ginamit ko siya ngayon, baka masiraan na din. Ayan, i-mix lang natin ito, mahinang apoy lang po para hindi po masunog yung ating chocolate. Then ayan, kapag nag-melt na siya, patayin natin yung ating apoy. Then ilagay na natin ngayon yung ating cocoa powder. Then continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa ma-dissolve na yung ating cocoa powder. At kapag natunaw na yung ating cocoa powder, iset aside lang muna natin ito. Hayaan lang muna natin itong lumamig bago natin gawin yung next step natin. I-transfer lang natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Then ilagay na natin yung ating white at saka brown sugar. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating chocolate mixture at saka yung ating sugar. Pwede po kayong gumamit ng hand mixer dito, pero ako iniiwasan kung magkaroon ng air yung mixture natin para hindi magiging cakey yung texture niya, dapat magiging dense yung ating bars. Ilagay na natin yung ating egg, pa-isa-isa lang yung paglagay natin. Isunod na rin natin yung ating dalawang egg yolk at saka yung ating vanilla. Then i-mix lang natin ito hanggang sa well combine lang yung ating egg at dito sa ating mixture. Wag po nating i-overmix kasi kapag na-overmix natin, yun nga, magiging cakey na yung texture niya dahil magkakaroon ng air yung ating mixture. Then sunod na rin natin yung ating red na food coloring. Ayan, gel color yung or gel type yung ginamit ko dito kasi mas matingkad yung kulay niya. Pwede rin kayo gumamit ng liquid, pero mas pag liquid kasi pwedeng magiging iba yung consistency ng ating mixture kasi liquid nga siya. Pero kung wala naman kayong choice, pwede kayong gumamit ng liquid pero konti lang yung ilalagay natin. Ilagay naman natin ngayon yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour, yung ating pinch of salt at saka baking powder. Ayan, naglagay ako ng konting baking powder lang para umalsa siya ng konting-konti lang kasi medyo mabigat yung mixture natin. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine or wala natin nakikitang dry flour dito sa ating mixing bowl. Huwag din po natin i-overmix. Kapag smooth na yung ating red velvet mixture, iset aside lang muna natin ito. Then, ang next naman natin gagawin ay yung ating cream cheese layer dito sa ating measuring cup. Ayan, i-beat lang natin or i-mix lang natin yung ating cream cheese hanggang sa mag-creamy lang siya. Then, ilagay na natin yung ating white granulated sugar. I-mix lang natin ito ulit hanggang sa mag-well combine lang yung ating sugar at saka yung ating cream cheese. Ilagay na natin ngayon yung ating room temperature na large egg at saka yung ating vanilla. Then continue na yung pagmix natin hanggang sa mahalo siyang maigi dito sa ating cream cheese. Huwag din po natin kalimutan na scrape yung side ng ating mixing bowl para mahalong maigi yung pati yung nasa gilid ng mga ingredients natin. I-mix na natin ito ng mga 1 minute. Huwag din po natin i-overmix kasi kapag na-overmix natin yung ating cream cheese layer, magka-crack siya kapag habang binibake natin siya. Basta kapag smooth na siya, ayan, pwede na ito. Ilagay na natin ngayon yung ating last ingredients, yung ating all-purpose flour at saka yung ating all-purpose cream. Dapat yung cream natin ay naka room temperature siya. Ayan, pwede rin po kayong gumamit ng heavy cream or sour cream. Then ayan, isif lang natin yung ating flour para wala pong lumps na masasama dito sa ating mixture. I-mix lang natin ito. Ayan, dito hindi na ako gumamit ng mixer. Ayan, spatula na lang yung gagamitin natin para hindi na siya ma-overmix. Smooth na yung ating cream cheese, set aside lang muna natin ito. Then dito naman sa ating red velvet na layer, nilagay ko lang siya sa piping bag para mas madali ko siyang i-pipe dun sa ating baking pan. Pero ito naman ay optional lang. Pwede nyo siya i-diretso dito sa ating baking pan. Ang size pala nito ay 8x8 na square. Ayan, kasya yung recipe natin dito.
Then ayan, ipapipe lang natin siya ngayon dito sa ating para sa first layer. Kasi ang gagawin natin ay yung cream cheese natin ay ipapalaman natin siya or ilalagay natin siya sa gitna. Ayan, nilagay ko lang din sa piping bag yung ating cream cheese layer. Ayan, mas gusto ko yung ganitong style, yung nasa gitna or yung parang palaman yung pinaka cream cheese layer natin. Para kada kagat, ayan, malalasahan natin siya. At saka mas maganda tingnan yung layer niya kapag ganitong style yung gagawin natin. Pero ito naman ay optional lang. Pwede niyong gawin pa rin yung pangkaraniwan or yung karamihan na red velvet na bars, yung parang ginagawa nilang swirl. Pwede rin po yun. Then, ipipe na natin ngayon yung last layer ng red velvet mixture natin. Ayan, manipis lang din. Nagtira din pala ako dito ng mga 1/4 cup ng red velvet mixture natin at saka ng cream cheese kasi maglalagay pa tayo ng design sa ibabaw. Then, ayan, ipapipe na natin yung ating cream cheese dito sa ibabaw. Ito yung pinaka-design natin. Then, ayan, nagpipe din ako ng konting mixture dun sa ating red velvet. Ayan, then, gagamit lang tayo dito ng barbecue stick para maging heart yung design niya. Ayan, pero pwede nyo rin gawing i-swirl nyo na lang kung medyo nahirapan kayo. Ayan, pwede rin ganun yung gagawin nyo dito. Medyo sticky yung mixture natin, kaya medyo mabigat siya at sumusunod siya doon or dumidikit siya doon sa barbecue stick natin. Pero okay na to, at least may design yung ibabaw ng red velvet bars natin. Then nag-add pa ako dito ng white chocolate chips sa ibabaw para mas maganda siya tingnan, may contrast yung color niya. Ito naman ay optional, pwede naman kahit hindi na, pero masarap din kapag may white chocolate chips. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius. 35 to 40 minutes, depende po sa ating oven. Then, ayan na yung tira nating mixture kanina. Nilagay ko siya dito sa heart shape na aluminum pan. Sa abroad ko pa ito dati, pero marami nito sa Shopee. Then, ito na yung ating red velvet bars. Palalamigin lang muna natin ito. Kapag malamig na siya, ilagay lang muna natin siya sa chiller ng mga 2 hours bago natin siya i-slice. Kasi malambot pa siya dahil may cheesecake layer siya. So, hindi natin siya pwede i-slice agad. Then, ito naka-chilled na ito ng 2 hours. Kaya, ayan, medyo nag-set na siya. Ayan, slice lang natin siya ngayon ng parehong laki. Then, ito naman yung ating heart shape na red velvet. Then, ayan, pwede ito pang gift ngayong Valentine's Day kasi heart shape na yung lagayan niya. Then, mag-add na lang tayo dito ng sticker or ng Valentine's card or ribbon. Mas maganda kung naka-chill talaga siya ng overnight para maganda talaga yung pag-slice natin ng ating red velvet bars. Bali, 4 yung pag-slice natin. 4 dito sa isang side, then 4 din sa kabilang side. Ayan, pero depende sa inyo kung gusto nyong medyo maliit. Ayan, liitan nyo na lang yung pag-slice nyo. Or pwede rin po kayong gumamit ng ibang baking pan. Ayan, papakita ko lang sa inyo ngayon yung layer niya sa loob. Ayan, napakita nyo yung pagka-moist ng ating red velvet layer at saka yung ating cream cheese. Napakaganda niya tingnan kapag ganito yung style yung gagawin natin. Mas maganda tingnan yung layering niya. Kung gagawin nyo naman itong pang regalo or pang benta, pwede yung doblehin or triplehin yung recipe natin. Hahatiin ko lang siya ngayon. Papakita ko sa inyo kung gaano siya ka-moist at saka chewy sa loob ng ating cheesecake bars. Saktong-sakto lang din yung timpla nito. Hindi po siya matamis. At pagkain mo nito, malalasahan mo talaga yung cream cheese layer na nilagay natin. Mas masarap siyang kainin kapag malamig siya, gawa nga nung may cream cheese layer siya. At saka ito mga ganitong klaseng cake bars, kailangan naka-chiller ito kasi nga masisira yung cream cheese layer kapag nasa labas lang siya or naka-expose lang siya. Tumatagal naman ito na hanggang 7 to 10 days chiller. Then, hanggang 3 days naman sa room temperature. Pwede natin siyang ilagay dito sa box kung pang gift natin. Ayan, kasya dito yung 6 na slice. Then, ito namang isa, nilagay ko siya sa brownie liner para may sapin siya. Pero yung isa naman, may sapin naman yun sa ilalim. Maganda na siya tingnan kapag may ribbon na siya. Then, mag-add tayo ng Valentine's card dito sa ibabaw. Ayan, pwede nyo siya ipang regalo. Hahanapin ko yung link nitong brownie box dun sa Shopee para malalagay ko dun sa description box. Then, ito naman yung heart shape natin. Ito, kada isang box, binebenta ko siya ng 480 pesos kada isa. Ito yung 6 na laman. Kasi medyo malaki yung slice nito. Kung gusto nyo naman siya gawing bite size or medyo maliit yung pag-slice niya, ayan, pwede nyo rin siyang ibenta ng medyo mas mababang presyo. Pero again, mag-costing pa rin po tayo kasi hindi po tayo pare-pareho ng mga sangkap na ginagamit at hindi po tayo pareho ng area. Ayan, doon sa isa kong video yung gumawa tayo ng Yamatart, ayan, nilagay ko doon sa description box kung paano po ako nagko-costing. Ayan, may nagtanong pala nakaraan, shout out po kay Ma'am Gabuya, nagtinatanong niya kung saan ko kinuha yung times 3. Yun po talaga yung pinaka-standard na procedure, yung
times 3 kahit doon sa mga home baker, doon sa mga nangungupahan ng pwesto, kahit doon sa mga workshop ko dati sa abroad. Ganun po yung pag-costing nila, yung tinuturo nila sa amin na times 3 talaga. Kasi sa sobrang mahal ng bilihin ngayon, ayan, kawawa naman tayong mga bakers, lalo na yung mga naka-home base lang, ayan, hindi naman laging may umu-order. Pero gaya ng sinasabi ko, pwede nyo gayahin yung kung paano ako nagko-costing. Pwede nyo rin naman gawing times 2, may kita pa rin po tayo. Pero kung nangungupahan tayo ng pwesto talaga, medyo mahal mangupahan ngayon ng pwesto. So, pwede natin gawing times 3 yung pag-costing natin. Basta ang mahalaga po, mag-costing po talaga tayo para hindi po tayo malugi. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.